Imagine mo ito, isang lihim na eksperimento sa isang military base sa New York. Kasama sa project na ito ang mind control, time travel, teleportation, interdimensional portals, at pati pakikipag-ugnayan sa mga alien beings. Totoo ba ito o gawa-gawa lang? Welcome sa Mahiwagang Buwan, kung saan binubuksan natin ang mga pintuan ng misteryo mula sa ancient past hanggang sa ibang dimension. Pamilyar ba kayo sa TV series na Stranger Things sa Netflix? Kung oo, I'm sure makaka-relate kayo sa topic natin ngayon. Dahil ito ang naging inspirasyon ng series na ito. At malamang, naka-curious na din kayong malaman ang Montauk Project. Ready na ba kayo? Tara! Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ano ang Montauk Project? Ang Montauk Project ay isang conspiracy theory na nagsasabing may nangyayaring mga classified government experiments sa Montauk Air Force Station sa Long Island, New York noong 1970s hanggang 1980s. Ano daw ang layunin nito? Para kontrolin ang isip ng tao, lumikha ng time portals, gumawa ng mga armas gamit ang psychic abilities, at magbukas ng gateway papunta sa ibang dimensions. Isa sa mga pangunahing whistleblower, si Preston Nichols, na nagsabing isa raw siyang scientist sa proyekto. Ayon sa kanya, may mga bata raw na ginagamit bilang test subjects at ine-expose sa psychic programming at time travel missions. Portals, time travel, at dimensional rifts. Isa sa pinaka-wild na claim, may isang psychic na pangalang Duncan Cameron na kayang mag-project ng thoughts na nagmamanifest physically. Sa isang experiment, nag-project siya ng isang monster from his mind at ito raw ay lumitaw sa base mismo. Meron ding tinatawag na Montauk Chair, isang special device na ginagamit para ma-enhance ang psychic powers at mabuksan ang time rifts o portals to other timelines. May mga test subjects daw na pinapadala physically sa ibang panahon, tulad ng future Earth, alternate timelines, at unknown dimensions. Encounters with extraterrestrials. Ayon kay Nichols, may mga pagkakataon din na nagkakaroon ng kontak sa mga alien beings. Sinasabing may kasunduan daw ang ilang alien races at US government kung saan kapalit ng technology ang pagpayag sa human experimentation. Ang ilang teknolohiyang nakuha raw mula sa mga alien ay ginamit para lumikha ng mga dimensional gateways at advanced mind control tech. Sino ang mga alien na ito? Grace? Interdimensional entities? O advanced beings from parallel Earth?
mind control, and psychic warfare. Isa pang aspeto ng Montauk Project ay ang pag-aaral sa psychic warfare, kung saan ginagamit ang mind energy para maka-impluwensya ng tao, machines, at even reality itself. Sinasabi na ang ilang bata raw ay pinilit i-activate ang kanilang latent psychic powers, gaya ng telepathy, remote viewing, at telekinesis. At oo, ayon sa ilang accounts, may mga test subjects na hindi na bumalik matapos ipadala sa ibang dimension. Fact or sci-fi? So, totoo ba ang Montauk Project? Walang solidong ebidensya na nagpapatunay ng lahat ng claims. Pero maraming researchers at experiencers ang nagsasabing may pattern ng similar experiments sa ibang base rin sa buong mundo, gaya ng Area 51, Dulce Base, at Pine Gap. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang Montauk story na ito ang naging inspirasyon ng Stranger Things, lalo na ang Hawkins Lab at si Eleven. Coincidence lang ba ito? O soft disclosure? Kung totoo nga ang Montauk Project, isa itong paalala na hindi lang ang space, kundi pati ang human mind ay isang gateway sa ibang mundo. At baka ang susi sa paglalakbay sa ibang dimension ay nasa isip natin mismo. Comment down below. Tingin mo ba totoo ang Montauk Project? O gawa-gawa lang bilang cover-up ng mas malaking sikreto? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang kaalaman. So, yun na lamang po muna mga ka-MB. Peace, love, and light. Thanks for watching.